Agad ngang nakarating sa mga Mulak ang kalapastanganang ginawa ng dalawang GMA executive sa kanilang anak na si Sandro Mulak. July 31, 2024, isang cryptic post din ang ibinahagi ng former child wonder of the Philippines na si Nino sa kanyang Facebook. Nakalagay sa post niya, "Inumpisahan nyo, tatapusin ko." Hinala ng ibang netizens, tila may kinalaman ng post na ito ni Nino sa kontrobersyang kinasasangkutan ng isang aktor na malapit sa dating child wonder at dalawang personalidad mula sa industriya ng telebisyon. Ayon sa ulat ng Cabinet Files, desidido na ang biktima at ang pamilya nitong magkaroon ng hustisya ang di umano'y paglapastangan sa aktor. Marami ang nakikisimpatya sa aktor at naniniwalang totoong biktima ito ng sexual na pang-aabuso, kahit hindi pa siya nagsasalita. Samantala, pati ang pinsan ni Nino na si Andrew Mulak ay may cryptic post din sa kanyang Facebook. Ni-repost nito ang post ng pinsan at nilagyan niya ito ng caption na "Justice will prevail." Si Andrew ay anak ng yumaong si Cheng Mulak na ama rin ni Aga at Arlene Mulak. Ni-repost din ng anak ni Aga at Janice de Belen na si Luigi Mulak ang post ni Nino. Makahulugan niyang caption dito, "Subukan niyo kami ng gising." Ilang sandali matapos mag-post ng cryptic message ang veteranong aktor na si Nino Mulak, ang kanyang misis na si Diane Tupas naman ang nagbahagi ng cryptic post sa Facebook. Si Diane ang ina ng dating child star na si Alonzo Mulak at stepmother ng sparkle artist na si Sandro Mulak, mga anak ni Nino. Sa Facebook ngayong Miyerkules, July 31, 2024, naglabas ng kanyang saloobin si Diane tungkol sa hindi niya tinukoy na insidente. Hindi malinaw kung ano ang kanyang pinanggagalingan, pero halatang galit na galit ito dahil naka-all caps ang kanyang post. Pansin na pansin din sa kanyang post ang mga salitang "kademonyuhan" at "kababuyan." Panimula ni Diane, published as is, "Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyuhan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan." Nangako rin siyang gagawin nila ang lahat para makamit ang hustisya. Aniya, "Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya, habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya, wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo." Nagbabala rin si Diana, managot ang dapat managot at sinamahan pa niya ng hashtag na #justice should prevail. Pagtatapos ni Diane, "Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo, hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba, itutuloy namin ang laban, managot ang dapat managot, nakakanginig kayo ng laman." July 30, 2024, naglabas ng pahayag ang GMA Network kaugnay ng insidenteng kinasangkutan umano ng kanilang artist at independent contractors. Wala pa raw silang natatanggap na formal na reklamo kaya hindi pa nila matukoy kung may katotohanan ng mga kumakalat online. Gayunpaman, sakaling magkaroon ng formal na reklamo, magsasagawa raw sila ng masusi at walang kinikilingang investigasyon. Narito ang kabuuang pahayag ng istasyon, online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network. We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the network is committed to conducting a thorough and impartial investigation. We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness.